Isang makasaysayang araw mga bata, narito ako muli upang ibahagi sa inyo ang panibagong dagdag kaalaman sa Araling Panlipunan 5. Welcome to Araling Panlipunan, class. Mga bata, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa mga salik sa pag-usbong ng kamalayang pambansa. Mayroong mga salik na nagbigay ng daan para umusbong ang pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bansa. Ang una na nga dito ay ang pagbubukas ng Suez Canal. Pangalawa, ang paglitaw ng Panggitnang Uri. Pangatlo, ang okupasyon ng mga Ingles sa Maynila. Pang-apat, ang pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipan. Panglima, liberal na pamumuno at ang panghuli, tatalakayin natin sa mga susunod na araw, ang sekularisasyon at ang tatlong paring martir. Pero ngayong araw, dalawa lang muna ang ating tatalakayin, ang pagbubukas ng Suez Canal at ang paglitaw ng Panggitnang Uri. Ang una nating pag-uusapan ngayong araw ay ang tungkol sa pagbubukas ng Suez Canal. Handa na ba kayong mag-aral, mga bata? Tignan ang mapa ng buong mundo. Makikita ninyo na may dalawa akong nilagay na maliit na barko. Sa kanan, makikita ninyo ang bansang Pilipinas. Ito naman sa kaliwa, dito naman makikita ang bansang Espanya. Kung titignan natin, noong unang panahon, sa panahon ng mga Espanyol, kapag sila ay naglalakbay mula sa Pilipinas patungong Espanya, ganito ang tahak nila para makarating sa kanilang pupuntahan. Mula sa Pilipinas, binabaybay nila ang Indonesia, pababa dito sa Timog India, tinatahak nila ang napakalaking Indian Ocean hanggang makarating dito sa baybayin ng Timog Africa, pataas sa South Atlantic Ocean, hanggang makarating sa North Atlantic Ocean, hanggang sa marating nila ang Espanya. Kung makikita sa mapa, napakahaba ng tinatahak ng mga Espanyol para makarating lamang mula sa Pilipinas papunta sa Espanya. Alam nyo ba kung ilang araw tinatahak nila yung lugar na yan? Tinatahak nila ng mahigit 2 buwan. Diba kung iisipin, 2 buwan o mahigit pa, yan, naglalayag sila para makarating doon sa Espanya. Gayon din mula sa Espanya, papunta sa Pilipinas. Mahigit 2 buwan sila naglalakbay. Diba, napakatagal? Ilang buwan nga ulit yung paglalakbay ng mga Espanyol mula sa Pilipinas papunta sa Espanya? Magaling, 2 buwan, mahigit. Pero, nung nagbukas ang Malayang Kalakalan, nagbukas din ang Suez Canal. Sa pamamagitan ng Suez Canal na makikita sa Egypt o sa Ehipto, tingnan ang mapa kung paano na nila binabaybay ang karagatan o ang pagpunta mula sa Pilipinas patungo sa Espanya. Nakita niyo ba yung asul na guhit? Yan yung bagong ruta na tinatahak ng mga Espanyol mula sa Pilipinas patungo sa Espanya. Kung titignan, parang lumiit yung kanilang
paglalakbay. Mula sa Pilipinas, tatahakin nila ang Indonesia, papunta sa ilalim ng India. Tatahakin nila yung Indian Ocean pa rin pero sa taas na. Hanggang makarating sila sa Red Sea. Red Sea. Yan. Tapos dito, pagbanda na sila dito sa may Egypt, yan, may maliit dyan na lagusan para makarating sa Mediterranean Sea. Hanggang makapunta na sila doon sa kanilang bansa na Espanya. Kung titignan, dati mahigit 2 buwan tinatahak ng mga Espanyol yan, mula Pilipinas patungo sa Espanya, pero nung nagbukas ang Suez Canal, mas umikli ng 1 buwan ang kanilang paglalakbay. Ilang buwan nga daw yung naging paglalakbay ng mga Espanyol mula nang nagbukas ang Suez Canal? Magaling! 1 buwan o 30 araw na lamang. Kung dati mahigit 2 buwan, pero sa pagbubukas ng Suez Canal dito sa may Egypt, mas umikli ng 1 buwan na lamang ang paglalakbay. Naintindihan ba itong slide na to? Okay, magaling. Okay, tingnan nyo, di ba? Mula sa Indian Ocean, dito sa may kanang bahagi, sa ibaba, yan, tatahakin nila paitaas hanggang makarating sila sa Red Sea. Mula sa Red Sea, dito sa may gawing kaliwa, makikita ang bansang Ehipto o Egypt. Bandang itaas, hilagang silangan ng Egypt, doon na makikita itong Suez Canal. Ang Suez Canal ay isang artipisyal na daluyan ng tubig mula sa Red Sea o Dagat Pula papunta sa Mediterranean Sea hanggang makarating sa Europa o lalo na sa Espanya. Saan nga daw ulit makikita ang Suez Canal? Saang bansa? Magaling, sa Ehipto o sa Egypt. Ano nga daw yung karagatan o dagat na pinagigitnaan ng Suez Canal? Sa timog, makikita ang dagat pula o Red Sea. Sa itaas na bahagi, makikita ang Mediterranean Sea. Naintindihan ba? Binuksan ang pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal noong ika-17 ng Nobyembre 1869. November 17, 1869, binuksan ang kalakalan, pandaigdig, lalo na yung Suez Canal. Sa pagbubukas nito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at ang pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europa. Napaikli ng 1 buwan ang paglalakbay mula sa Europa patungong Maynila. Dahil dito, dumami ang mga dayuhang naglalakbay sa Pilipinas at gayon din yung mga Pilipinong nakakapaglakbay na sila papalabas ng bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan at iba pang babasahin mula sa Europa at Amerika. Ano ba ang nilalaman ng mga aklat at pahayagan o mga babasahin na yon? Kids, ang nilalaman ng mga aklat, pahayagan at babasahin ay naglalaman niya ng kaisipang liberal. Pakiulit nga, ano ang nilalaman ng mga pahayagan at babasahin o mga aklat? Mahusay, kaisipang liberal. Ano nga ba ang kaisipang liberal? Kids, tandaan, pag sinabing kaisipang liberal, may kaugnayan yan sa kalayaan, pagkapantay-pantay, at pagkakapatiran. Ano nga ulit yung kaugnayan ng kaisipang liberal? May kaugnayan ito sa
kalayaan, pagkapantay-pantay, at pagkakapatiran. Ano ang Suez Canal? Tandaan mga bata, ang Suez Canal ay isang daan ng tubig sa Ehipto, sa Egypt. Nagawa ito noon pang panahon ng lumang Ehipto at palagi ang muling itinatayo. Isa sa muling nagpatayo nito ay si Ferdinand de Lesseps, isang Pranses, at muling binuksan noong Nobyembre 17, 1869. May haba itong 172 kilometers na nagdurugtong sa Dagat Mediteraneo, Golpo ng Suez, Dagat Pula at Karagatan ng India. Naintindihan ba ang Suez Canal? Dati, mahigit sa 2 buwan ng paglalakbay. Nung binuksan ang Suez Canal, naging ilang buwan o ilang araw na nga lang ang paglalakbay mula Pilipinas patungong Espanya. Mahusay! Naging 1 buwan na lamang ang paglalakbay mula sa Pilipinas patungo sa Espanya. Ang Suez Canal na nasa bansang Egypt ay isang artipisyal na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Dahil dito, alam nyo ba mga bata ang naging kahalagahan ng pagbubukas ng Suez Canal? Ang kahalagahan nito ay mas napadali ang paglalabas-masok ng mga mangangalakal at ang sistema ng komunikasyon sa Pilipinas mas dumali. Higit sa lahat, napadali ang pagpasok sa bansa ng mga liberal na banyagang kaisipan na nagpamulat sa maraming Pilipino sa kanilang karapatan. Ang pagbubukas ng Suez Canal. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, tandaan natin mga bata, ang dating mahigit 2 buwan na biyahe mula Pilipinas patungo sa Espanya ay naging ilang araw na lamang. Magaling, 30 araw na lamang o 1 month. Ito yung history ng Suez Canal. Yan. Kung titingnan, yung Suez Canal, sarado, di ba? Mula sa Egypt, papunta sa kabilang bahagi, sarado. Ibig sabihin, close or wala talagang nag-uugnay na tubig maliban sa ginawa ng mga lumang Ehipto na sila yung gumawa. Binakbak nila yan para magkaroon lamang ng lagusan mula sa Red Sea para makarating sa Mediterranean Sea. Tingnan nyo, tandaan natin na ang Suez Canal ay isang artipisyal na daluyan ng tubig, man-made. Ibig sabihin ng man-made, ginawa lamang ng tao. Naintindihan ba yung Suez Canal kung paano siya nabuo? Kasi kung titingnan nyo, sarado. Ibig sabihin, walang tubig na nakakapasok dito sa gitna na to. Maliban noong April 25, 1859, di ba? Yung mga taga-Egypt, sila yung unang nakaisip na maglagay kaya tayo ng lagusan ng tubig mula sa Red Sea para makarating sa Mediterranean Sea. At ayun, nagbakbak nga sila, gumawa sila ng artificial na daluyan ng tubig. Naintindihan? Ang lokasyon ng Suez Canal, ulitin natin, ang Suez Canal ay nasa ang bansa ulit makikita? Very good. Sa Egypt, ito ay isang artificial na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa ang dalawang dagat. Mahusay, nagdurugtong sa Dagat Pula o Red Sea at Mediterranean Sea. Naalala nyo ba si Moises? Sino nakakaalala kay Moises?
'Di ba nung si Moises, tumakas sila sa Egypt, ano ang ginawa ni Moises doon sa dagat? Magaling, hinati niya yung dagat. Anong dagat yung hinati niya? Sinong nakakaalam? Very good, Red Sea. 'Di ba kung napanood nyo yung yung buhay ni Moises, hinati niya yung Red Sea, yung dagat, para makatakas doon sa Egypt at makarating doon sa kabilang bansa. Naintindihan ba? Yan yun, Red Sea. Pero sa taas ng Red Sea, doon na makikita ang Suez Canal. Kaya alam nyo ba kids, mahalaga na na-discover o mahalaga na binuksan ang Suez Canal kasi una, napadali ang paglalakbay, napadali ang pagpasok ng mga liberal na kaisipan sa Pilipinas. 'Di ba? Ang pagbubukas ng Suez Canal noong 1869 ay lalo pang napabilis ang pagpasok sa bansa ng mga kaisipang liberal. Ano nga ulit yung kaisipang liberal? Kalayaan, pagkapantay-pantay at kapayapaan na ibinunga ng Pranses at iba pang himagsikan sa Europa at Amerika. Nagresulta din ito ng madaling pagpasok ng mga babasahing aklat na nagsulong sa kaisipang liberal at revolusyonaryo. Bagamat ipinagbabawal ang pagbabasa nito, nagsimula namang mamulat ang ilan sa mga Pilipino, lalo na ang mga nasa panggit ng uri sa mga kaisipang liberal na matagal nang lumalaganap sa Europa at sa iba pang bansa sa dakong kanluranin. Subukan nating sagutan itong maikling pagsusulit. Kunin na ang papel at ballpen at isulat ang sagot sa notebook. Handa na ba? Pagkabasa natin ng number 1 at pagkasagot nyo ng number 1 sa notebook, ay sasagutan na natin agad. Okay? Isulat lamang ang tama kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap. Isulat lamang ang mali kung sa inyong palagay ay mali ang ipinapahayag ng pangungusap. Una, mas tumagal at humaba palalo ang biyahe mula sa Pilipinas papunta sa Espanya. Ano ang inyong sagot? Okay, sagutan nga natin. Ano ang sagot sa number 1? Ang sagot sa number 1 ay mali. Bakit mali? Dahil ang tamang sagot ay mas bumilis lalo ang biyahe mula sa Pilipinas papunta sa Espanya. Tsekan nyo ang sarili nyong sagot. Pangalawa, dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, ay nagkaroon ng kaisipang liberal ang mga Pilipino tulad ng kalayaan, pagkapantay-pantay at kapayapaan. Isulat ang tama o mali sa inyong kwaderno. Sagutan nga natin, ano ang sagot sa pangalawa? Magaling! Tama ang sagot sa number 2. Pangatlo, dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, ay mabilis na ipasok ang iba't ibang babasahin na nagsusulong ng kaisipang liberal at revolusyonaryo. Sulat ang tama o mali sa inyong kwaderno. Sagutan natin ang pangatlo. Ano ang inyong sagot? Tama. Okay. Pang-apat. Ang Suez Canal ay nasa bansang Malaysia. Ito ay isang artipisyal na tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Isulat ang tama o mali sa inyong kwaderno.
Ano ang inyong sagot sa pang-apat? Mali. Bakit mali? Saang bansa ba matatagpuan ang Suez Canal? Sa Egypt o Ehipto? Pang-5. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, ang dating mahigit 2 buwan na biyahe mula sa Pilipinas patungong Espanya ay naging 30 araw na lamang. Sulat ang tama o mali sa inyong kwaderno. Ano ang inyong sagot sa pang-5? Tama. Okay? Very good. I-chat nga sa chat box ang inyong score